lalo pa po natin makilala ang Diyos na ating pinaniniwalaan at pinanampalatayanan. So ang verse po natin ay dito po natin makita sa Psalms 147 verse number 4 and 5. Ang sabi po ng Bible dito, Psalms 147 verse 4 and 5. Sabi po ng salita ng Diyos, He telleth the number of the stars, He calleth them all by their names. Verse number 5, Great is the Lord, and of great power, His understanding is infinite. His understanding is infinite. Yan. Ang kanyang karunungan ay walang katapusan. Ganyan po katalino ang ating Diyos. Amen. And si Nanay Biri, merong verse, Psalms 1 verse, baka 11 verse 1 po ito, no? Sa Psalms 1:11 hanggang 6 lang po yung Psalms 1. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Okay, sige po, tayo muna po mag-praise. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming morning devotion. Bless your word this morning. Salamat po sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. Pagpalain niyo po kami sa aming pag-aaral niyo salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Tandaan po natin, God is not only a force or energy. He is a personal being. He is a personal being. Po? With a mind that thinks and understand and know all things. At ang tawag po natin dyan is all-knowing God. Sinabi pong all-knowing God, omniscient. Sinabi pong omni means all. No? All-knowing God. No? Alam niya ang lahat. No? Kaya ganun po kadunong, katalino ang ating Diyos. No? Bilang isang tao, our knowledge is limited. Our knowledge is limited. Kahit po ang tao ngayon ay very advanced na po ang ating technology dahil gawa po ng tao. Amen. May luso na yung mga AI. Tawag na artificial intelligence. Amen. Pero wala pa rin pong tatalo sa intelligent na meron ang ating Diyos. Amen. His understanding is infinite. No, minsan po limitado rin po yung mga AI. No, yung tinatanungan po natin minsan mga si Meta, si ChatGPT, si CC. No, marami po ngayon AI na pwede nating tanungan ng mga kung ano-ano mga bagay. Pero tandaan po natin, wala pa ring tatalo sa kaalaman, karunungan na meron po ang Diyos po natin. God knows the past, present, and future. God knows the past, present, and future. Tayo po, hindi na po natin alam kung ano nangyari sa atin nung ikaw ay 3 years old, 2 years old. Amen? No, according to study, yung memory ng tao from 1 year old up to, I think, 3 years old or 4 years old ay nakakalimutan na po yan ng tao. Kung di po nagkakamali, according to mga psychology, no po, or 4 years old, diyan nagkakaroon na naalala pa ng tao yung nangyayari sa kanya o nakalipas, no po.
Pero ang Diyos po, He never forgets the past, the present, and the future. Eh tayo nga po makakalimutin, amen? Yung, yung ginawa mo noon 4 days ago, hindi mo na alam. Saan ka nagpunta, anong ginawa mo, amen? Yung umutang sa'yo, nakalimutan na rin na may utang pala siya. Ano po? Ang tao ay madaling makalimot. Ang tao ay madaling limitado yung isip. Pero our God, no? His understanding is infinite. Hindi siya magiging Diyos kung hindi niya alam yung mga nangyayari, kung limitado yung kanyang karunungan, hindi siya qualified maging Diyos kung hindi siya all-knowing. Amen? Hindi siya qualified na maging Diyos kung hindi siya all-knowing. Since God has intellect, let us look at how His knowledge applies to our lives. Po, tignan po natin kung gaano po kahalaga ang knowledge ng Diyos sa buhay po natin. No? Tignan po natin sa ating pag-aaral po ngayong umaga, no, gaano po kahalaga yung pagkaalam natin sa Diyos. Amen? Sa ating buhay. Kasi nga po, kailangan kilala natin ang Diyos. Pag hindi po natin kilala ang Diyos, ay magkakaproblema po tayo paano po natin siya tratuhin. Di ba po? Pag di mo kilala ang Diyos, mahirap ka rin sumunod sa Kanya. Mahirap ka rin magtiwala sa Kanya kung hindi mo siya kilala. Di ba po? Ikaw ba ay sasama ka sa taong hindi mo kilala? Maniniwala ka ba sa taong hindi mo kilala? Di ba po? Hindi ka agad basta-basta maniniwala, sasama. Pag naniwala ka sa taong hindi mo kilala, tawag po doon ay nabudol ka. Oo. Ano na yung mga, pa ngayon, no? Mga nabubudol. Ano yung nabubudol? Yung bigla na lang may lalapit sa'yo, may sasabihin sa'yo, at ikaw naman, bigla ka mapapaniwala. Bigla ka maniniwala. Ibibigay mo na yung wallet mo. Ibibigay mo na yung cellphone mo. Yun. Budol. Kasi naniwala ka sa hindi mo kilala. Pero dapat po tayo kilalanin natin ang Diyos para lalo pa po tayo magtiwala sa Kanya. Amen? Kaya ang tanong po ngayong umaga, gaano mo na kakilala ang Diyos? Amen? Nakalungkot naman, marami tayong kilala sa Facebook. Amen? Marami kang kilala na kung sino-sinong mga tao sa iba't ibang lahi. Pero hindi natin kilala yung Diyos na pinaniniwalaan natin. Amen? Marami tayong alam ng mga kung ano-anong bagay, pero limitado yung alam natin patungkol sa Diyos. Tanda po natin, hindi lang po natin dapat kilala ang Diyos, kundi kinikilala po natin siya. Marami po kasi mga tao o Kristiyano, kilala lang ang Diyos, pero hindi niya kinikilala. E paano natin makikilala ang Diyos? Paano makikilala ang Diyos kung hindi naman po tayo nagbubuklat ng Biblia? Paano makikilala ang Diyos kung nakadepende lang tayo sa mga internet? Amen? Mahilig po tayong mag-copy-paste. No? Dapat po meron tayong personal walk with God at meron tayong personal natin siyang nakikilala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Sa Facebook, marami tayong nakikilala
Marami ka napapanood ng mga reels. Pero ang tanong, kamusta naman yung face the book? Lagi po tayo sa Facebook, di ba po? Pero ang kamusta naman yung face the book? Face the book. Yung pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. Nabubuklat pa po ba natin yan? Or Sunday na lang? Wednesday? Amen? Kaya hindi natin nakikilala talaga ang Diyos. Baka wala pa po tayong Bible. Yung nakakalungkot doon. No? Wala pa rin tayong salita ng Diyos. So ngayon po, pag-usapan natin gaano po, sabi po ng ating verse, His understanding is infinite. Tingnan natin gaano po talaga kalawak ang karunungan ng Diyos. Yung wisdom ng Diyos. Amen. Sukatin natin ngayon. Amen. Yung karunungan na meron ang Diyos. Ready na po ba tayong sukatin ang karunungan ng Diyos? Amen. Kung susukatin po yung alam natin, gaano po kaya, ilang percent, no? Yung alam natin, ay wala po yung binatbat sa karunungan na meron ang Diyos. So, number 1 po natin, God knows all His creation. God knows all His creation. Alam ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. If we study Genesis chapter 1, amen, lahat yan, lahat ng kanyang nilikha ay meron pong purpose. Hindi po lahat ng kanyang nilikha ay, bahala na. No? Tsambahan lang. Wala pong ganon sa creation ng Diyos. All His creation has a purpose. Kung mababasa po natin ang Genesis chapter 1, every time na siya po'y magkikreate, sa bawat araw ng kanyang pagkikreate, lagi po niyang sinasabi yung, ano po yung lagi niyang sinasabi? After ng kanyang creation, after niya makreate ang isang bagay, tingnan po natin, in Genesis chapter 1 verse 4, sabi po dito, and God saw that it was, and God saw the light that it was good. Good. And God divided light from the darkness. Amen. Mapapansin po natin yung word na good. Nung nilikha niya yung liwanag, sabi niya, it was good. Amen? It was good. Amen? Every time na meron siyang nililikha, lagi niya binabanggit, it was good. Bakit po? Lahat ng nilikha niya ay merong purpose. Hindi siya trial and error. Amen? In verse number 4 ng text verse po natin, dito sa Psalms 147 verse 4, ano po sabi ng verse 4? He telleth the number of the stars. He calleth them all by their names. Amen? Kita po natin, He telleth the number of the stars. At hindi lang po niya bilang ang star. Alam niya po yung pangalan ng mga star sa langit. No, according to science, ilan ang bilang ng mga stars? Trillion. Amen? Trillion po yung bilang na meron po na stars sa langit. At lahat po yun, alam ng Diyos ang mga pangalan. Amen? Minsan tayo, mabilis tayong makalimot ng pangalan, di ba po? May dumating na tao sa'yo, kinamayan ka. Ano nga ulit pangalan mo? Saan ka nga pala? Sino ka nga pala? Di ba? Madali tayong makalimot ng pangalan. May amnesia. Di ba? Sino po nakaranas sa inyo?
Or nagkamali ka ng pangalan. Akala mo si ano, iba yung binanggit ng pangalan. Opo. He knows the stars by name. He knows His creation. He knows the secret of the universe that no man can mind and comprehend. Alam niya yung sikreto ng buong universe. Kaya kahit anong gawin, no, na prediction ng ano po natin ngayon, ng inaalam kung kailan ba mangyayari yung mga paglindol, yung big one. No? Yung bagyo nga, nalalaman na po natin ngayon kung kailan darating, gaano kalakas. Napipredict na ng tao, pero yung lindol, hindi pa kaya i-predict kung kailan darating. Yung pagputok ng bulkan, mahirap din i-predict ng science kung kailan siya puputok. No? Yung mga sakit, no? Marami pa rin pong mga bagay sa mundo na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang alamin ng tao. Amen? Nothing hidden in His sight. Nothing hidden in His sight. Wala po pwedeng maitatago sa kanyang mga paningin. Lahat ng kanyang creation, yung mga nangyayari po sa ilalim ng lupa, mga nangyayari po sa ilalim ng dagat, yung mga nangyayari sa himpapawid, nangyayari doon sa ibang planeta, oh, nangyayari sa loob ng ating katawan, nangyayari sa loob ng ating isipan, nangyayari sa ilalim, nangyayari sa impyerno, lahat alam ng Diyos. God knows all His creation. Alam niya, ganyan po. Alam niya, no, nung nangangailangan si Peter ng pera, pambayad sa buwis. No, sinisingil sila ng buwis doon sa Capernaum. Matthew chapter 24, 17:24 to 27. Tignan niyo po gaano ka all-knowing ang Diyos natin, si Kristo. Niyo po And when they come to Capernaum, they that receive tribute money come to Peter and said, "Doth not your master pay tribute?" Parang naniningil po ng buwis. Hindi mo magbabayad yung master mo, si Jesus, ng buwis. He saith, "Yes." And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, "What thinkest thou, Simon? Of whom do the kings of the earth take custom or tribute, of their own children or of stranger?" Ano sinasabi ni Kristo? Kailangan magbayad ang hari, no, of their own children or stranger. Peter said unto him, "Of strangers." Jesus said unto him, "Then are the children free." Pero bagamat, sige, sabi ng Panginoon, sige, para hindi naman sila ma-open, ito na lang gagawin natin, sige, magbayad tayo. Sabi ng Panginoong Hesus, "Go thou to the sea." Go thou to the sea. Medyo maliit po yung verse natin. Lakihan kaya natin. Yan, medyo maliit. Kaya, liitan ko lang muna po yung aking video. Lakihan natin yung verse para nababasa po natin. Yan. Ako naman yung maliit. Sabi po dito, "Go thou to the sea and cast an hook and take up the fish that first cometh up." Manghuli ka muna ng isda, Peter. At yung unang mahuhuli mo, when thou hast opened his mouth, buksan mo yung bibig, ano sabi? "Thou shalt find a piece of money that take and give unto them for me and thee."
O, punta ka muna sa fish pond, Peter, at unang mahuli mo na isda, buksan mo yung bibig, at kunin mo yung pera, bayaran mo ako, at bayaran mo rin yung sayo. Amen? Sino po ang kung isipin po natin, paano malaman ni Kristo yung mga isda, sa dami po ng isda sa ilalim ng dagat? Paano malaman ni Kristo na yung mahuhuli ni Pedro na isda ay merong pera? No? Na ibig sabihin, God knows His creation. No? Kaya nga po, kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos. No? Pati yung mga hayop, mga isda, mga ibon, alam niya. Yung kalagayan ng mga hayop, kalagayan ng mga creation niya, alam niya. Alam niya yung nangyayari sa ating bansa. Alam niya bakit nagbabaha, no? Sa ilang parte ng ating bansa. Alam niya bakit nagkakalindol. Amen? God knows all His creation. God knows His creation. Number 2 po. Number 2, God knows our thought. God knows our thought. Alam ng Diyos ang ating pag-iisip. Amen? Una sa lahat, kilala na tayo ng Diyos. Amen? Kilala na tayo ng Diyos. No? Sinabi po yan sa Jeremiah chapter 1 verse 4. Ano po sabi ng Bible? Sa Jeremiah chapter 1 verse 4 and verse 5. Ano po sabi ng Bible dito? Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Amen? Oh, hindi pa tayo nabubuo. Kilala na tayo ng Diyos. Bago pa tayo lumabas sa sinapupunan, alam na ng Diyos kung ano yung magiging future. Sinabi po niyang kay Jeremiah. Amen? Kay Jeremiah, nasa tiyan ka pa lang, I ordained thee a prophet unto nations. Amen? Kaya nga sa mga magulang, may plano na ang Diyos sa ating mga anak. May plano ang Diyos sa iyong apo. Eh sana naman hindi tayo yung maging hadlang. Hindi tayo yung pumipigil sa kanila. Amen? Gusto ng Diyos yung anak mo mag-involve sa ministry. Amen? Ikaw yung pumipigil. Eh sabi ng Panginoon, I ordained thee. Inilagay ko na siya sa ministry. Tayo, isa po, magulang yung humadlang. Gusto mag-involve ng anak mo sa mga activity sa gawain ng Panginoon. Minsan yung magulang yung naghahadlang sa kalooban ng Diyos sa kanyang anak. Amen? No? Kasi sabi dito before I formed thee in the belly, I knew thee. Sino man po nakakaalam ng future ng ating anak? It is God.
ng iyong apo, it is God. Una sa lahat, hindi po sa atin yung ating anak. Yan ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Amen. I knew thee. Kaya nga dapat wag nating hadlangan yung plano ng Diyos sa mga bata, sa mga young people. Lalo na po pagdating sa gawain ng Diyos. 'Di ba? Naalala niyo po yung story ng yung mga bata gustong lumapit sa Panginoon. gustong makinig ng Word of God. Gustong makinig kay Kristo. Gustong lumapit kay Jesus. Pero yung mga disciple, pinigilan. Basahin po natin, no? Naku po, makikita ko yung verse na yan. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18, verse number, ito po 4 to 6. Ay, hindi po ito. Basahin po. Para di tayo matagalan. Gusto lumapit ng mga bata. Pero pinipigilan ng mga disciple. Sabi ng Panginoon, hayaan nyo sila. Lumapit sa akin. Nasa kanila yung aking kaharian. Iyan na natin. Hanapin nga po natin. Yan, ito. Tama, Matthew nga. Matthew. Yan, 1, 2, basta sundan na lang po natin chapter 1. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. And said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom. Whosoever therefore shall humble himself as this child, the same greatest. Yan. Whoso shall receive such one little child in my name, receive me. Amen. But whoso shall offend one of these little ones, which believe in me. Ito po, paalala ni Jesus. Kung sino man po yung mga bata gustong lumapit sa Panginoon, amen, na-offend sila dahil sa atin, na-offend sila, gusto nila lumapit sa Panginoon, na-offend sila dahil through us, hindi sila nakalapit sa Diyos. Anong sabi ni Jesus? It were better for him that a millstone were hung about his neck. Mamatindi, no? Ikaw yung hadlang ng paglapit ng mga bata, mga young people sa Diyos. Hinahadlangan mo. Huwag ka muna mag-ministry, huwag ka muna mag-involve dyan. Huwag ka muna magsimba. Sabi ng Panginoon, it were better for him. Mas mabuti sa iyong lagyan ng bato sa leeg at itapon sa dagat. Grabe, no? Matindi yung sino man ang maging hadlang sa isang bata na gustong lumapit sa Diyos, gustong makilala ang Panginoon, nag-e-enjoy siya sa Panginoon, at tayo yung hadlang, sabi ni Kristo, mas mabuti pang lagyan ka ng bato sa leeg, itapon sa dagat. Grabe po itong ng Panginoon. Ibig sabihin, gano'n niya po kamahal ang mga bata. Mga young people. Kasi nagagalit tayo sa mga bata, no? No? So, ba't doon? Makita po natin,
Balik tayo kay Jeremiah. Yung ating kay Jeremiah eh. Ang sabi doon, before I formed thee in the belly. Kaya doon sa verse ni Jesus, open, nasaktan mo yung puso ng bata na gustong lumapit kay Kristo ay may ang Panginoon, may galit si Jesus, no? Matindi yung kanyang ang kanyang pag naka-open ka ng isang bata o young people na gustong lumapit kay Jesus at ikaw yung naging hadlang ng kanyang paglapit sa Panginoon, sabihin na sasaktan ang Diyos. Kaya hayaan natin sila, no? Sabi doon, I sanctify thee and ordain thee a prophet unto nation. May plano na ang Diyos dyan. Amen? God knows our life. Kilala tayo ng Diyos. Tingnan po natin, Psalms 139 verse 1 to 4, kung gaano kakilala ng Diyos. Amen? Baka hindi pa po natin kilala yung sarili natin, yung problema. Ikaw mismo, hindi mo kilala sarili mo. Alam niyo po bakit hindi mo pa kilala sarili mo? Sarili po natin. Amen? Sino po sa atin dito ang kilala niya na yung sarili niya? Maaaring sabi, kilala ako. Sino man nakakilala sa akin sarili, ay ako yun. Ay, hindi po, totoo yun. Nakilala mo na yung sarili mo. Bakit po? Mas kilala ka ng Diyos. Kasi kung kilala po natin yung sarili natin, buong pagkatao natin, kilala natin, dapat bilang natin yung buhok natin. Amen? Bilang natin yung buhok natin. Sino po ang nakapagbilang ng kanyang buhok? Meron po ba dito? Nakapagbilang ng kanyang buhok? Kung hindi nyo pa po nabilang, simulan nyo na po ngayon. Simulan na po ninyo ngayon. Hindi ko na alam kung kailan po kayo matatapos. Kung talagang kilala mo yung sarili mo, bilang mo na ba yung buhok mo? Maliban na lang sa mga walang buhok. Yun. Angat tayo doon. Bilang lang talaga. Hindi yung nabilang, kundi bilang lang talaga yung buhok niya. Pasintabi po sa mga po dyan, nanonood sa atin na medyo nalalagas. Bilang ba natin yung ngipin natin? Kasama yung mga singit-singit dyan. Mga sungke. Bilang ba? Hindi. Wala. Sa to lang, di pa talaga natin kilala yung sarili natin. Pero ang Diyos, bilang niya yung buhok natin. Mamaya, babalikan po natin. Psalms 139 verse 4. Gaano ka kakilala ng Diyos? Gaano kakilala ng Diyos? Psalms 139 verse 1. O Lord, Thou hast searched me and known me. No, sabi ni David, Lord, kilala mo ako. Thou hast searched me and known me. Matindi po yung intelligent ng Diyos. Sino mang nakakakilala sa atin ay Diyos. Kahit naka-private profile pa po tayo. No? Meron gano'n, no? Sa Facebook, private profile. Wala may kitang mga information tungkol sa kanya. Hindi siya nagpo-post. Walang nakalagay na address. Hindi mo alam kung saan siya nakatira. Hindi mo alam kung tao ba talaga siya. Hindi mo ba alam kung lalaki ba siya, babae. Pero, Thou hast searched me and known me. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ni David, God knows our life. Amen. Kilala niya ikaw. Kilala niya kung ano yung past natin. Kilala niya kung ano yung nangyari sa'yo when you are 7 years old. Alam niya yung sino talaga yung ninuno, mga sang galing ninuno ka, anong klaseng lahi, pinanggalingan po natin.
Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thoughts afar off. Alam niyo po, Panginoon, yung saan ako umupo, saan ako bumangon. Sabihin po niyan, alam ng Diyos yung mga failures natin. Alam ng Diyos yung mga pagbagsak natin. Alam ng Diyos yung mga discouragement mo. Alam ng Diyos yung mga kabiguan po natin. God knows our weakness and God knows our strength. Alam ng Diyos yung kahinaan natin. Alam ng Diyos hanggang saan lang yung lakas natin. God knows our strength and our weaknesses. Down sitting, yung mga failures, mga discouragement natin yan, yung mga pagbagsak natin, alam ng Diyos yan. Alam din ng Diyos yung mga uprising, yung mga pagkakataon na ikaw'y nagtagumpay. Alam ng Diyos yung mga mga masasayang nangyari sa buhay mo, mga na-accomplish mo. Alam ng Diyos kung ilan yung score mo nung high school ka. Alam ng Diyos kung saan ka bumagsak na subject. Alam niya. Thou understandest my thought afar off. Na kahit gaano kalayo ang langit sa lupa, na babasa pa rin ng Diyos yung nasa isip po natin. Amen. Hindi po nagdi-disconnect. Yan kagaya ng wifi. Pag medyo lumalayo-layo ka na, nawawala na yung koneksyon. Amen. Nawawala na yung data. Nawawala yung signal. Pero, gaano man po tayo kalayo, God understand my thought. God understand our thoughts. Alam niya yung nasa isip mo. Amen? God knows our situation. God knows our sadness. God knows our sorrow. God knows our depression. God knows our anxiety. God knows your stress. Maaring hindi alam sa bahay kung gaano ka naka-stress, gaano ka naka-depress, gaano nakatindi yung anxiety mo, depression mo, kalungkutan mo, yung sorrow mo. Wala nakakaalam sa loob ng bahay. Wala nakakaalam na kung sino, but God knows our heart. God knows our tears. Amen. Ganun po karunong ang Diyos. God knows our situation. God knows what inside in our heart. Amen. Alam ng Diyos na may sama ka ng loob. Alam ng Diyos hanggang ngayon may hinanakit ka pa. Hanggang ngayon, masama ang loob mo. May tampo ka. Alam din ng Diyos kung may mali tayong iniisip. At gusto ng Diyos linisin yan, mga mali, na meron po sa ating isip, sa ating puso. Amen? Psalms 139 verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart, and know my thoughts. Lord, pakiscan naman yung aking puso, yung aking isip. Try me. Purify nyo naman, Lord. Lord, search my heart, search my mind. Sabi niya, if see there be any wicked way in me, lead me in the way everlasting. Kung may nakita ka man pong mga mali sa aking isip, paki-purify, paki-cleanse. Hindi po dahil alam ng Diyos yung nasa isip, puso natin, and God will judge us agad. Ang gusto ng Panginoon,
magkaroon tayo ng confession and willing tayo magpa-purify, magpa-cleanse sa Panginoon. Amen? So, God knows our situation. God knows our thought. God knows our heart. Amen? Ano pa po? Alam ng Diyos lahat ng pagluha, lahat ng pag-iyak natin. Di ba sinabi ni David yan? Bilang nyo po yung luha na lumabas sa aking mga mata. Amen? Bilang ng Diyos yung kalungkutan na naranasan mo ngayon. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Lapit ka lang sa Panginoon. Alam ng Diyos yan eh. Na nahihirapan ka na. Nabibigatan ka na. Na nagpapalpitate ka na. Baga sa full memory na isip mo, kakaisip, ano bang gagawin ko sa anak kong to? Ano bang gagawin ko sa taong to? Punong-puno na ako. Minsan ganun yung ating, di ba? Punong-puno na ako. O parang aatakin na ako, parang sasabog na ako, parang ayoko na. God knows our burden. God knows our tears, sorrow, situation. Sinabi po sa Psalms 139. Amen. Hindi mo masabi sa iba, hindi mo mabanggit kung kanino yung nasa loob mo, pero God knows. And the last po, number 1 natin, God knows all His creation. God knows our life, our thought, our heart. And number 3, God knows our needs. Ito yung paborito ng iba. Amen? Kaya na ko pa nakita yung comment. God knows our needs. God knows our need. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Matthew chapter 6 verse 8. Ang sabi po doon, Be not ye therefore like unto them, for your heavenly Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. God knows our need. Bago ka pa humingi, alam na ng Diyos yung iyong pangangailangan. Amen. Ang kailangan lang po natin, humingi sa Panginoon, mag-pray. Ang kailangan lang po kasi natin magtapat sa Panginoon. Ang kailangan lang kasi po natin sumunod sa Panginoon. Kaya minsan may mga pangailangan tayo na hindi nasasagot, hindi napapasa atin because hindi tayo nagpe-pray at hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. But God knows our need. God's knowledge is not distant. He is His personal and caring. It's personal and caring. Yung knowledge ng Diyos sa atin, it's personal. God knows your personal needs. Hindi lang po alam ng Diyos yung pangailangan ng buo ng Pilipinas. God knows our personal needs. Alam ng Diyos na kulang na yung pambayad mo. Alam na ng Diyos kulang yung pera mo. Alam ng Diyos na wala ka ng pera next month. Pero in Matthew chapter 10 verse 30, ano sabi? Ito na po. But the very hairs of your head are all numbered. Amen? Tandaan mo, the very hairs of your head are all numbered. Bilang ng Diyos. Kung bilang ng Diyos, yung buhok natin, yung pangangailangan pa kaya natin, hindi bilang ng Diyos. Hindi alam ng Diyos. Amen. Hindi ba alam ng Diyos yung amount na kailangan mo? Kailangan po natin. Amen. May verse pa dito na hindi ko na. Tingnan niyo po in verse 29. Ito pala. Are not two sparrows sold for a farthing?
Sabi ng verse 29, are not two sparrows sold for a farthing? Yung dalawang maya ay pwedeng bilihin ng maliit na halaga. Farthing, ano po yan, parang maliit na amount. Ibig sabihin po, ang sparrow is cheap. Ano yung cheap? Pinaka-cheap na ibon. Smallest, cheapest, simplest creature o creation ng Diyos. Itong sparrow. Mumurahing ibon, and one of them shall not fall on the ground without your Father. Ano po ibig sabihin nito? Yung mumurahing ibon, yung sparrow o maya, wala bang alam ang Diyos? Pag may namatay ba sa kanila na isa, ay hindi alam ng Diyos? Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Yung ibon na cheap, mumurahin, maliit, hindi pinapansin na ibon, pag namatay, alam ng Ama na may namatay na isang ibon. Amen. Alam niya. Kasi minsan tayo po, diyatin binibilang yung mga maliliit na bagay. Pero ang Diyos alam niya. Kaya sabi niya, yung buhok mo bilang ko are all numbers by God. Fear ye not therefore, ye are more value than many sparrows. Kang matakot. Huwag tayong matakot. Kung ang sparrow kayang bilhin ng farthing, sabi natin 10 piso, pero alam ng Diyos kung ano yung nangyari sa ibon na yon. Alam ng Diyos yung pangailangan ng ibon na yon. Hindi ba ikaw mas may halaga ka sa ibon? Amen. Bakit tayo nadi-discourage? Bakit tayo nalulungkot? At sasabihin natin, pinabayaan ako ng Diyos. Pinabayaan na yata kami ng Diyos. God knows our need. Amen. God provides at the right time and in His own way. Bakit hindi po pinoprovide ng Diyos yung aking pangailangan? Ayun po, baka may problema tayo sa Diyos. Kasi wala pong problema sa Diyos. He will provide our needs. Amen. Alam niya yung pangailangan mo in the future. Alam ng Diyos na magka-college ka. Alam ng Diyos na may papasok ka sa isang university, sa isang kolehiyo. Alam ng Diyos yung kailangan mo. Kasi all-knowing siya eh. Kasi inuunahan natin. Ay, hindi ka makakapag-aral doon kasi wala tayong pera. Ay, hindi ka makakapasok sa school na yan. Sigurado bagsak ka. Amen. Baka kasi di ako pumasa sa exam. Hindi ako makakuha ng scholar. Inuunahan agad natin eh. Amen. Amen. God provides at the right time. Baka hindi pa talaga panahon yung hinihingi natin. Or hindi mali yung motibo natin kaya hindi tayo nakatanggap. Diba sinabi po sa Book of James, ye ask and receive not because you ask amiss. Mali yung hinihingi mo. Oo. Mali yung hinihingi natin. Amen. We believe that God is a great provider because He is our shepherd. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi ni David, ang Diyos ang aking pastol. Ang Panginoon ang aking pastol, wala na akong hahanapin pa. Wala na akong pangailangan pang iba. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Dinadala tayo ng Diyos sa green pastures. Dinadala tayo ng Panginoon sa still waters. Ano ibig sabihin po niyan? God's provision.
He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Nire-restore niya tayo sa mga kahinaan natin. Binibigyan niya tayo muli ng strength. Nililid niya tayo sa tamang paths. Amen. Sabi po dito, yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sa panahon na tayo lumalakad sa shadow of death, ano yung shadow of death? Sa panahon ng problema, sa panahon ng mga discouragement, sa panahon ng parang malapit ka na sa kamatayan, I will fear no evil, for thou art with me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. No, may mga kumakalaban sa iyo, may mga nagpe-persecute sa iyo, may naninira sa iyo, may naglo-look down sa iyo. But sabi ng Panginoon, prepares a table in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Nagbibigay ang Panginoon ng comfort, ng oil. Sabi to, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God knows our need. And God can give us good and perfect gift. Ang Diyos po ay kaya magbigay ng good and perfect gift. Amen. Matthew chapter 7, verse number 11, sabi doon, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Yung mga masamang tatay nga ay nagbibigay ng good gifts sa kanyang mga anak. Kahit galing sa illegal, galing sa sugal, galing sa illegal yan, para lang maibigay sa anak, ninakaw, yung Heavenly Father pa kaya natin, na mabuting Ama, hindi ba niya kayang ibigay yung mga good things sa mga humihingi sa Kanya? Amen? At kung wala, ibig sabihin, may problema tayo bilang anak. Bakit niwi-withhold ng Diyos, ng Ama natin, yung blessing? May problema tayong anak. Diba yung magulang, hirap magbigay pag humingi anak kapag yung anak ay rebelde, hindi sumusunod, hinanakit yung binibigay sa magulang. Pag humingi yung anak o apo, ma, meron ka ba dyan? Nahirapan magbigay yung magulang. Nahirapan magbigay yung lola. Kapag nakita niya yung anak, yung apo niya, ay hindi naman sumusunod. Rebelde. At wala. Pariwara. Baka gamitin mo lang yung sa sugal, gamitin mo lang yung sa bisyo mo. Mahirap magbigay. Ganon din po sa Diyos natin. Kaya minsan mahirap magbigay ang Panginoon ng mga blessing sa atin. Kasi minsan po tayo rin yung problema. Tayo rin yung problema. Pero God can give good gifts. Perfect gifts. James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights. Medyo overtime na po pala tayo, no? Overtime na po pala tayo. Pero alam ko nag-enjoy po kayo. Nandiyan pa po ba kayo? Say amen na po. Sa mga naka-tune in pa, say amen po. Nakita ko na kayo po ay nandyan pa at hindi po sasalita sa kawalan po. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. And dapat ang hingin natin sa Panginoon, Lord, give me perfect gift. Perfect work. Amen? Perfect. Pag sinabi perfect, yung hindi naman po yung sobrang perfect, no? Yung talagang akma sa'yo, para sa'yo. Perfect. Baga, hindi mabigat sa'yo. Magaan sa'yo.
No? Lord, bigyan niyo po akong tamang trabaho, tamang negosyo, tamang, no? Kasi every good gift and every perfect gift is from above. Yun ang hiningi natin sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, sawa na ako sa mga gift na ano na, sira-sira o galing China. Bigyan niyo naman po ako ng gift na talagang ay matitreasure ko. Ephesians chapter, Philippians, ano ba to? Ephesians 2:20, parang iba. Baka Philippians po ito, 2:20. Ayan, medyo nawala yung verse natin. Ayan. Sa Ephesians chapter, some verse yun. Hanapin ko lang po. Last verse na po natin to. Last verse na. Philippians ba yun? Ephesians chapter 3 pala, 3 verse 20. Mali pala yung nasulat natin. Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. Ang sabi po dito, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. God is able to do exceeding abundant above all. Grabe yung mga words na ginamit po dito. Oo. Baga, to the max na po ito, to extreme, to the full. Kasi may word na exceeding. Exceeding pa lang ay malakas na yun. Malaki na yun eh. Marami na yun. No, parang sa GCash, diba po? May sinendan ako sa GCash eh. Hindi nag-send yung amount. Ang sabi, yung sinesendan mo na GCash, nag-exceed na. Ano ibig sabihin na exceed? Sumobra na. Kasi po yung GCash po natin, hanggang 100,000 lang po yan. Ibig sabihin, kapag sinendan nyo, nag-exceed, ibig sabihin, nakatanggap yan ng 100,000. Hindi na siya tumatanggap, sumobra sa limit. No? Sumobra na po sa limit. Tapos ako, yan na, kailangan natin. Sobra po tayo sa oras, kaya kailangan na pati putulin to. Abundantly above all. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. God knows all our need. Isa pa lang po ang pinag-usapan natin na attribute, all-knowing God. Yan, all-knowing God pa lang po pinag-usapan natin. Pero I hope na marami na po tayong natutunan na salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. So maraming salamat po sa ating mga lesson po ngayong umaga. At nawa may natutunan po tayo, na bless po tayo. Kaya maganda po talaga pag-usapan yung kilalanin natin yung Diyos, yung Panginoon natin. Kasi pag natin kilalanin Diyos, so walang tayong pananampalataya. Yan. Good morning po kay Isa. Yan, Isa. Yan. Good morning po kay Mama Jenny Lynn. Yan. Ma'am Karen Dabalos, Papa Noel. Yan. Nanay Lolit Colarina, good morning po. Si Brother Jay Samson, Ma'am Lilian Calderon, good morning po. Brother Jed Saldanya, at si Ate Amelia Anapi, si Alexander George, good morning. And kay Sel Albert Tisel Magpantari. Ayan. Ate Amelia, ayan. Ma'am Juanita Aquario, Ma'am Tintin Bedona from Singapore, kasama po natin ngayong umaga. Yan. Ngayon mo. Yan. At sino pa po nandito? Ma'am Veronica Pelyada from UK. Magandang umaga po. At sa mga nag-replay po, magandang umaga po. Comment lang po kayo.
sa ating live. At wag niyo po sana ma-miss itong lesson na ito. Napakaganda po ng ating lesson dito po sa about doctrine of God. Bukas po, another attribute po pag-uusapan natin. Attribute ng Diyos. Po, kaya salamat po sa umagang ito at salamat po sa inyong pag-join sa ating daily walk at nawa na bless po tayo sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kaya anuman pong mga problema natin, alam yan ng Diyos. Amen. Isa at ama niya. Amen. Sige po, tayo mag-pray. Ay manalangin. Let's pray. Kailangan ko na lang. Dakilang Diyos, salamat po sa God, sa aming lesson about omniscient God, all-knowing God, Panginoon. Tunay nga po, lahat ng bagay alam po ninyo. Ang inyong wisdom, ang inyong intellect ay walang hanggan, Panginoon. Salamat po sa paalala ng inyong mga salita. Salamat po ay magtiwala. Bless you. Dito ang mayroong problema na pinagdadaanan at alam ko po, alam nyo po ang mga kanilang mga puso, ang kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Bless you po kami sa araw na ito. Gabayan nyo po kami sa aming mga gawain. Bless you po ang prayer meeting sa CBBC Imus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-join po ngayong umaga. Comment lang po tayo kung meron po kayo another reflection. And we're praying hindi po natin na-miss itong lesson po about. Maganda po yung ating lesson ngayong month of, itong week po nito, the doctrine of God. Tapos na po tayo sa family. Ngayon naman po pag-usapan natin about God. Yan, para tayong nasa Bible School. Amen. Good morning po kay Ma'am Gemma. Yan. God bless po. To God be the glory. See you ulit bukas sa ating morning devotion. God bless po. At sa mga nag-replay, magandang umaga po. Ingat po tayo lahat.